Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga karib natin, lumabas na ang totoo. Visayas gagamitin lang sa eleksyon. Nako, yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So ito mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muli natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. Pero bago po natin simulan yan mga kababayan, nilagay ko po dito sa thumbnail natin si Gringo Hunasan at si Ariel Querubin, no? Kernel po ba ito, no? Kernel yata ito, si Kernel Querubin, no? At teka nga, i-search muna natin nga. Hindi ako pamilyar kay Kernel ba? Querubin. So yan mga kabayan, kaya retired Kernel yan. Ito po si retired Kernel Querubin. Nilagay ko po sila dyan kasi sila po ang pang-12 at pang-12 na ini-endorse ni former President Duterte. What I'm trying to point out po dito is suportahan po natin, no, yung in-endorse ni former President Duterte. Yun lang po mga kababayan, okay? So ito, simulan na po natin dito po sa mga nag-trending na mga balita sa mundo ng social media. Ito po yung sinasabi ko sa thumbnail natin na eto na, lumabas na ang totoo. Kasi mga kababayan, eto pala ang katotohanan, no? Sa likod po ng 20 pesos na kilo ng bigas. Sabi po dito ni Attorney Claire Castro, para po sa mga municipality na mababa ang income, pwede nilang utangin sa FDI ang 33 pesos na bigas para po maka-avail ang ating kababayan ng 33 pesos na bigas. Okay. Sabi po dito, pinaliwanag po, no? Ito po ang paliwanag ni PCO Claire Castro tungkol sa mga municipality na mababa ang income na hindi kayang magbenta ng 20 pesos na kilo ng bigas. Ang 20 pesos na kilo ng bigas ay naipapatupad dahil sa subsidy na 6.50 pesos galing sa national at 6.50 pesos naman galing sa local upang makabili ng 33 pesos na bigas na galing sa NFA at ibebenta ng 20 pesos sa taong bayan. Ayon kay PCO Claire Castro, kung hindi kakayanin ng 3rd at 4th class na municipality na mag-avail, maaari anyang umutang ito sa FDI para ibenta ng 33 pesos na pa rin upang makabili naman ang mga tao kahit 33 pesos na bigas. Nako, umurong. Umurong po yung 20 pesos na kilo ng bigas mga kababayan. Ngayon po ay 33 pesos na kilo ng bigas na po. Ang problema, yung mga maliliit pong municipality. Kasi ang nangyayari pala mga kababayan, bibilhin muna, no? Kahati pala ang national government at saka local government. Dito po sa pag-avail ng 33 pesos na kilo ng bigas, may subsidy po na 6.50 pesos sa national and sa local. Ito pala yung paraan nila, no? Kaya nga napatanong yung isang reporter, sabi niya, saan po kukunin yung yung iba pambili ng 30 pesos na yung bigas na 20 pesos? Kung wala naman po ito sa GAA. So eto pala yun mga kababayan, saan kaya nila kinuha yung inilagay nilang subsidy, no? Dito po sa bigas. Yun, sa national 6.50 pesos at sa local 6.50 pesos.
So, para maka-avail daw. Pero yung mga maliliit na mga municipality, 33 pesos mga kababayan yung pagbenta ng NFA. Ha? So, ito na yun. Ito po yung katotohanan sa likod po ng kanilang pangakong 20 pesos na kilo ng bigas. So, suntok sa buwan talaga itong pangako nila mga kababayan, no? Pero anyway, sana ma-achieve itong goal nila na mangungutang para makapag you know what? Wag na kayong umutang, mga maliliit na municipality. Ito opinion ko lang kasi magkakaroon tuloy kayo ng mga liabilities, no? Liabilities, ang utang po ay liabilities, mga kababayan. Hindi sinabing dahil local government kayo, hindi kayo magbabayad diyan sa uutangan ninyo para lang maka-avail yung ating mga kababayan, no? Siguro ko mas gugustuhin pa ng ating mga kababayan na wag na lang, no? Sa bagay, choice mo rin naman kung bibili ka o hindi, di ba? Pero kung ganitong uutangin lang ng ating local government, no? Yung kanilang ipapambili, di ba? Lalo na ngayong eleksyon, nako, local government po mga kababayan, no? Mangungutang tapos parang ayuda din 'to nako, baka maging sort pa po ito ng vote buying, di ba? Habang nakapila po doon sa parang naiisip ko na. 'Di ba? Sige. Ngayong araw na ito, dito po tayo magkakaroon ng for example lang dito po tayo magkakaroon ng 20 pesos na kilo ng bigas, dito po tayo magbebenta. At nariyan po si mayor, si congressman at mamimigay din ng mga ayuda. Lagot. Yan po ina-advance thinking ko na lang mga kababayan. Parang ganun po ang nakikita ko na posibleng mangyari. Ano sa palagay nyo mga kababayan? Kaya nalagay ko nga po kaya nga po nalagay ko sa thumbnail ko dito na Visayas gagamitin lang sa eleksyon because of this program nila na 20 pesos na kilo ng bigas. Well anyway, ano po ang inyong opinion dyan? Eto mga kababayan, pasadahan po natin to Nagkomento po si Vice President Sara Duterte hinggil sa pangakong 20 pesos na kilong bigas ni PBBM noong 2022. Naku, ito talaga, nambubudulo naman ito Sa palagay ko lang nambubudulo. Eto, basahin muna natin yung ni Vice President. Tumakbo siya, si PBBM noon. May pangako siya. Binigay ba niya? Yung 20 pesos na kilo ng bigas, 3 taon na campaign promise o pangako sa eleksyon. Binigay ngayon pero ibibigay lang sa Visayas. Para bang hindi kayo nagugutom dito sa syudad ng Maynila at parang hindi nagkukulang ang pera ninyo pambili ng pagkain. Bakit hindi binigay ang pangako? Dahil nagsisinungaling o dahil talaga naibigay? Nako po mga kababayan, tama. No? Bakit sa Visayas lang? Visayas lang ba ang bumoto sa iyo? Visayas lang ba ang bubudulin nyo? Mambudol rin kayo sa Luzon at Mindanao. Hindi nyo ba kaya? Hindi nyo ba kaya mambudol sa Luzon kasi bistado na kayo? At hindi nyo kaya mambudol sa Mindanao dahil galit ang mga tao sa inyo? Di ba? Ganun lang yun Campaign promise. Wala naman sinabi noong eleksyon na 20 pesos ang kilo ng bigas sa Visayas only. Di ba? Wala namang sinabing ganun. Presidente ka Wala, dapat sa pag-isa kang presidente, pantay-pantay ang iyong pagdadala. Sa tatlong natin, lalawigan, di ba? Luzon, Visayas at Mindanao. Pantay-pantay yan presidente ka po no? Anyway, ano po ang inyong opinion dyan? Eto pa. Si Atty. Claire Castro, sabi niya naman po, paglabas ko ng bahay, wala naman akong nakikitang saksakan, snatching. Nako, paglabas ko ng bahay, wala naman akong nakikitang saksakan. Pagpunta ko sa palengke, wala naman akong nakikitang snatching. Kung papaano ito ipakita sa news, yun ang pumapasok kasi nakikita natin Nako po, Atty. Claire. Ito
Hindi ko alam kung mag-agree kayo sa sasabihin kong ito, mga kababayan. Pero bilang isang taga-subaybay ng politika dito po sa mundo, sa Pilipinas, mga kababayan, no? Itong komento na ng isang PCO, no? Ito ang pinakabobong komento. I'm sorry for the word, mga karibin natin. Pero totoo, ito na siguro ang pinakabobong komento ng isang yusiksik, di ba? Ay, nako. Hindi ba kayo nabububuhan dito sa komento niya? Paglabas ko ng bahay, wala naman akong nakitang... gusto mong makita mo talaga. Mag-ikot ka. Sumama ka sa mga pulis or tumambay ka doon sa mga crime-prone area. Ha? Paano ka? Pagbaba mo ng sasakyan, or paglabas mo ng bahay nyo, diretso ka naman sa sasakyan. O, pagbaba mo ng sasakyan mo, diretso ka na palasyo. Or kung saan ka man pupunta, di ba? Talagang hindi ka makakakita niyan. Pero kung gusto mo talagang makakita, pumunta ka doon sa mga crime-prone areas na yan, di ba, mga kababayan? Para ma-experience mo. Gusto mo talaga ni Atty. Claire ma-experience, no? Baka sabihin niya kasi fake news, Gusto niya siya laging nakakakita para hindi fake news, mga kababayan. Pag sila ang nakakakita, sila makasaksi, hindi na po yan fake news. Pero ngayon, parang duda ako, parang gusto pang sabihin dito ni Atty. Claire Castro na, ops, fake news yan kasi hindi ko naman nakita. Ano ba yan? Ito na talagang pinakabong komento na nakita ko, or nabasa ko, sa history ng pagiging PCO, di ba? Ano po ang inyong opinion dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang. At ito ang gusto nyong palabasin. Crime rate sa NCR bumaba sa nakaraang buwan. Nako, talaga naman, oo. Bango-bango talaga ng NCR, mga kababayan. Pero kung Davao ito, nako, sasabihin dito, mga pulis ng Davao nagpositibo sa illegal na droga. Di ba? Davao, napasok na ng mga durugista. Because this is what they want, no? Ito po ang gusto nilang mindset, no? Sa utak ng ordinaryong Pilipino na maganda ang NCR, ang tawag dyan, National Capital Region, yan. Maganda po dito, ganito, walang mababa na po ang crime rate. Pero pag pinuntahan mo doon, kaliwat kanan yung snatching, saksakan, kung ano-ano pa, di ba? Hindi lang na ng mga pulis kasi hindi na nare-report, di ba? Kung sa Davao ito, kasi what they're trying to point out, mga kababayan, masama ang Davao, ang NCR, mabuti ang NCR, maganda ang kalagayan ang Davao. Nako, patapon-tapunan ng mga daang Davao. Parang ganun po yung di ba? Basura ng Davao, ganun. Ganun po yung gusto nilang isaksak sa utak natin. Mindset, di ba? Ganun po yun. Well, anyway, ano po ang inyong reaction dyan, mga kababayan? Eto, panoorin po natin to at bigyan natin ng reaksyon. Eto na po. Pag-usapan natin ngayon ang mga sagot ni Yusek Claire Castro sa tanong ng Philippine Star. Ami Pamintuan, in-interview siya kamakailan lang. Nakakatawa po ang sagot ng ating Yusek Claire Castro. Ito ang tanong ni Ami Pamintuan ng Philippine Star. Would you describe yourself as anti-Duterte? Kasi yun naman ang sinasabi ng kabilang kampo. Okay. Meaning, tayo, ng mga supporters ng Duterte, yun ang nakikita natin na basta magsalita, dapat may Duterte. Kaya nga, ginawan siya ng video ng Ben Sentiment ni Daryl Yap at Juliana.
Next question. Duterte. Dapat may Duterte. Kasi kung walang Duterte yung question, hindi niya sasagutin. Nabubuhay siya sa mga tanong tungkol kay Duterte para makapagsalita siya against sa mga Duterte. So, yun na po ang image ni Yusek Claire Castro sa mga DDS na anti-Duterte siya. Kaya yun ang tinanong. Would you describe yourself as anti-Duterte? Kasi yun naman ang sinasabi ng kabilang kampo. Ano pa nga ba? Medyo mahirap na tanong ito. Kung anong isagot niya, pwede siyang Ito, nakakatawa ang kanyang sagot. Sabi niya, hindi ako anti-Duterte. Wow! So, ibig sabihin, pro-Duterte siya. Pati ba naman sa allegiance nitong si Yusek Castro, gusto niya pang maniwala ang tao sa kanya na pro Duterte siya. Lahat po ng niya walang maniniwala diyan Yusek Castro. Wag mo nang bulahin ng taong bayan. No, kitang-kita naman po na kayo po ay anti-Duterte. Kaya nga po kayo nandiyan sa PCO. Ito pure opinion ko po ito, personal opinion. Dahil po ito si Atty. Castro ay isang vlogger po ito No, may YouTube channel po ito. Tulad din po natin si Yusek Castro. Diba? Hinire po siya na PCO undersecretary, di ba? Because nakikita siguro ng administrasyon ito na magagamit siya to attack Dutertes, and to defend Marcos, whatever it takes, mga karibyo natin. Kahit na prinsipyo na ang nakataya, as long as you attack Duterte and protect or defend the Marcos, you will get paid at the end of the day, di ba? Yun lang yun this situation, this scene, di ba? Itong pagkakataong ito para kay Castro, I think maybe is only for the money. No? Yung pang nakikita ko kasi, biruin mo, kahit mali na, kailangan mo talagang ipagtanggol just to defend your boss, di ba? Anyway, that is the nature naman ng trabaho ng PCO, to defend and protect the president. Whatever it takes, kahit prinsipyo mo na ang nakataya, mga kababayan. Alright? Alright, mga karibo natin, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito? I-comment lang po sa baba. Para at least alam po natin, mga kababayan, ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.